Samantala, sa paghahanap buhay, hindi lamang umaga hanggang hapon, nagtatrabaho ang ilang empleyado dahil sa iba't ibang klaseng trabahong kanilang pinapasukan. Kahit madaling araw ay gising ang ilan sa ating mga kababayan na tuluyang nakakaapekto sa kanilang kalusugan. Para sa detalye, balitaan mo kami, Cheska Aguiluz. Humigit kumulang 2 milyong katao ang pumapanaw dahil sa sakit dulot ng pagtatrabaho. 160 milyong naman ang natatamaan ng sakit. Ito ay ayon sa isang report na inilabas ng United Nations Labor Agency. Isiniwalat din sa report na ang mga sakit na nakukuha dahil sa pagtatrabaho ay hindi masyadong napapansin at mas nakakaapekto ito sa pagkamatay sa mga nagbuhay kaysa sa isang aksidente na naganap sa pinagtatrabahuhan. Bukod dito, ang pagbabago buhat ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya, global economic conditions at social changes ay malaki rin ang banta sa kalusugan ng mga nagtatrabaho. Ayon kay Guy Ryder, Deputy General ng International Labor Organization, ang mga sakit na ito ay napakalaki ang epekto sa tagumpay ng isang kumpanya, gayon na rin sa productivity ng buhay ng mga empleyado at ng kanilang pamilya. Isang solusyon na nakikita ni Ryder ay sundin ang framework ng International Labor Organization para maisaayos ang ganitong klaseng problema sa kalusugan at pagtatrabaho. Para sa Telebisyon ng Bayan, Cheska Aguiluz.